pagtuturo nito ay base lamang sa aking karanasan at personal na nalalaman. Kung may makukuha kayong aral ay kuhanin nyo at kung wala naman, wala rin akong pakialam. Welcome back mga lods. So, another video tutorial na naman tayo mga lods, ano? So, for today's video mga lods is ituturo ko sa inyo kung paano nga ba ma-accept itong AdMob natin or maging ready na yung ano natin mga lods, ano? Yung app natin. So, ito mga lods, papakita ko muna sa inyo kung anong ibig kong sabihin. So, hintayin lang natin mga lods yung AdMob natin. So, papakita ko sa inyo kung ano yung sinasabi ko mga lods. So, ito mga lods. Ito. So, teka. Close lang natin. So, ito mga lods, ano? Approval. So, ito, approval status. Naging ready na siya. So, your app is ready to serve ads. Yan mga lods. So, free lang po yan mga lods, no? Maging ready yung ating application. Hindi na natin kailangan hindi na natin kailangan mag-upload sa sa Play Store, sa Amazon or kahit saan mga lods. So, yung gagawin lang natin mga lods, unang-una mga lods, punta tayo sa Play Store. Tapos, mag-search tayo ng Low-Kiwi app, yan. So, dito mga lods, may nahanap na ako. So, ito, image compressor. So, install lang natin mga lods. So, Low-Kiwi lang naman ito. So, yan. Naku, 5 MB pala. Akala ko KB lang. So, yan. So, ayan na natin mga lods. Na-install na eh. So, pagka-install niya mga lods, yung gagawin natin, teka lang, matagal mga lods eh. So, nasa isa tayo ngayon sa cellphone ko mga lods, no? Nasa isang cellphone tayo ngayon. So, ito yung ginagamit ko kasi yung isang cellphone ko na pinag-vlog ko, nasira mga lods eh. So, ayun. So, pagkatapos ma-install mga lods, ito siya. Ito siya mga lods, ano? So, punta tayo sa APK Editor mga lods. Pagkatapos, hanapin natin, pagkatapos ng APK Editor, pag-open, punta tayo sa Installed App. Pagkatapos, hanapin natin yung image compressor. So, ito siya. So, yung gagawin natin, click natin siya. Pagkatapos, click natin tong Common Edit. Pagkatapos sa Common Edit, mapupunta tayo dito ng mga lods. Tapos, i-copy natin yung name niya, app name. So, yan. Copy, tapos package name, copy. Tapos, pwede mo na siyang i-close mga lods. So, tapos, punta tayo dito sa Opera Mini or any browser nyo. Tapos, search lang kayo ng Amazon App Store. So, search natin to. Amazon App Store. Ayan. So, kunyari, yung natin mga lods, kinapi ko, ito, yung name niya. So, kunyari, image compressor, tapos, Amazon. Yan. Search natin yan. So, tingnan natin siya mga lods sa Amazon, So, kailangan mga lods, pareho yung niya, yung image niya, tapos, yung app name niya mga lods, para ma-accept tayo. Ito yung mga tricks ko mga lods eh. Pag naging app ready na kasi mga lods, ayan, app ready na sa Play Store. So, sa Play Store mga lods, pag nag-app ready na, sa AdMob, na siya mga lods, palagi na siyang nagpapakita ng ads, tapos, malaki yung revenue mo mga lods. Malaki yung kita mo, ganun. So, ayan lang mga lods. So, isi-search natin yung mga lods. So, itong image compressor. So, hanapin lang natin. Naku, wala akong nakita dito na image compressor. So, yan mga lods. Wala tayong nakikita. Balik na naman tayo sa dating gawi. Punta tayo sa Play Store. Hanap ng Low-Kiwi app. So, yung low MB app lang siya mga lods, So, try natin tong flash search. Yan, ito. Naku, walang ads mga lods. So, wala siyang ads mga lods, Kailangan may ads mga lods eh. So, ito, try natin to.
So, meron siyang ads mga lods, contains ads. Yan, install natin. Reduce photo size. So, search natin dito sa Amazon mga lods. Reduce photo size. Yan. Hanapin natin sa Amazon mga lods. Pag nagkamali ka kasi mga lods, hindi ma-accept ng ng AdMob yung mo mga lods. Yung hindi magiging ready. So, ano nga ulit yung pangalan? Kalimutan ko mga lods eh. So, reduce photo size. Nako. So, itong application na, itong cellphone na ginagamit ko ngayon mga lods, low, lang siya. Nako. Low give lang siya, or yung internal niya mga lods. So, ito siya mga lods. Ito. Ayan, nakita natin mga lods, ano? So, yung gagawin natin mga lods. So, ika-copy natin yung URL, yung link niya mga lods, ano? So, ito. Ika-copy natin yan. Pagkatapos, balik tayo sa AdMob. Balik tayo. Pagkatapos mga lods, create tayo ng pwede tayong mag-add ng application, ito, and pwede din natin itong, mga lods, pwede din tayong, ito, kunyari ito, pwede natin siyang palitan mga lods ng pangalan, ito, i-edit natin yung niya mga lods. So, kunyari, ito yung gusto mo, so ito, yung gagawin mo mga lods is, yan, ilalagay mo yung pangalan niya dito, yung reduce photo size, ganon. Tapos, so, yung gagawin natin ngayon mga lods, wag muna yun. So, add application muna tayo, add app. So, ika-copy natin yung pangalan. Balik tayo sa APK editor. Kakopy natin tong, sana yun. So, hanapin natin yun. So, ito. Common edit. Pagkatapos, copy natin yung package name, tapos yung app name. So, yung gagawin mo mga lods, tapusin mo muna itong video mga lods para may matutunan ka kung paano nga ba siya mga lods, para magets mo kagad, at saka wag muna tayong maging feeling pro. So ako, hindi po ako eksperto sa mga ganito mga lods, no? Sinishare ko lang yung nalalaman ko. So, balik tayo sa AdMob mga lods, tapos set up a new app, so Android. Tapos, i-no lang natin mga lods. Tapos, continue. So, yung pangalan, app name, ilalagay natin dito mga lods, is itong reduce photo size. Pagkatapos mga lods, add up lang natin yan. So pagkatapos, you're successfully added reduce photo size. So click natin yung done. So pagkatapos natin maklik yung done, so add natin yung add unit. So ayan. So yung gagawin ko mga lods is itong banner lang. So banner ads. So yung add unit name, so yan, kunyari yan, tapos lalagyan ko ng banner. So, tapos, create add unit. So, pagkatapos mga lods, yung gagawin natin, ika-copy natin yung app ID. So, app ID yan. Pag may ganitong logo mga lods, Android app ID yan. Tapos, ito namang, itong banner ID niya. So, ito, add ID, or yung ads ng banner. So, ganun. So, pagkatapos mga lods, pwede na tayong umalis dyan. So, hindi nga pala, nakalimutan ko. So, punta tayo ulit sa settings mga lods. Ito, app settings. So, ito, nakikita natin, request review. So, ibig sabihin ng request review, your app hasn't been reviewed yet. To review, you must add your AdMob and link to a supported app store trigger review. So, pag naging ready na yan mga lods, ito, click natin to. Pag naging ready na kasi ito mga lods, malaki yung kita dito mga lods. So, click natin tong add mga lods. So, pagkatapos mga lods, so, itong niya mga lods, itong URL, yung link na kinopy natin sa Amazon, paste natin to. Tapos, click natin tong, ito. Yan, mali yung napindot. So, tapin lang natin yun. Naku, nag-refresh pa. So, yan mga lods, kasi yung cellphone ko is low give lang, at saka low RAM. So, pag kumita ako dito sa, mga lods, sa pagbablog ko, bibili sana ako ng
bagong cellphone, yung pang-vlog talaga at saka pang-code. So yun mga lods, pinis ko yung yung link ko, URL link ko, yung sa ano sa sa Amazon. So ayan, tapos chinek ko na din yung Amazon App Store. So pagkatapos mo nung ma-follow yung ginawa ko, click mo lang itong continue mga lods. Pagkatapos mo maklik yung continue, mapupunta tayo dito sa confirm package name. So dito naman, ito, click natin to. Pagkatapos, i-paste natin tong yung kinapi natin na package name. So pagkatapos mo ma-paste yung package name, save tayo. So pwede tayong mga lods, no? Pwede tayong maghanap doon sa Amazon App Store ng kahit anong app. Tapos yun yung gagawin natin. So nakalagay dito mga lods, getting ready. So yan, para ma-accept yan mga lods, kailangan natin magantay ng isang araw, dalawang araw. So eto mga lods, tested ko na to. So yung ginawa ko mga lods, ito ipapakita ko sa inyo mga lods. Ito IPK2SD. So naghintay lang ako ng nito mga lods, 4 hours lang mga lods, naging approve na yung yung AdMob ads ko. So naging ready na siya mga lods, Pagkatapos mga lods, so gano'n na nga mga lods. So next step natin na gagawin mga lods. So eto, pinapakita ko lang sa inyo na legit siya. Naging ready na siya. So pagkatapos natin mga lods, ma-follow yung instruction natin dito. So ito yung ginawa natin mga lods, So ito nagiging na siya, getting ready. So para ma-accept yan ng mabilisan mga lods, so tapon natin yan, tapon natin to, tapos tapon natin yan. So ito mga lods, ito kailangan natin ng application na ito mga lods, So ito siya, EarnMob. So ipapakita ko muna yung yung layout niya. So yan, ito yung layout niya mga lods. So ito, merong setup dito. So ito yung app ID. So bago natin gagawin to mga lods, so yung kailangan natin gawin is install muna natin to mga lods, yung in-install natin sa Play Store. So uninstall natin yan. Pagkatapos punta tayo sa APK editor, tapos installed app. Hanapin natin yung itong EarnMob. So yung link nito mga lods, yung link ng application ng EarnMob, ilalagay ko sa description para ma-download nyo yung application na ito. So yung gagawin nyo dito mga lods, yung app name, so paste lang natin yung app name, yung reduce photo size, tapos package name, paste natin ito, tapos save. So low MB lang siya mga lods, kasi mga lods low MB siya, madali lang siyang ma-rebuild. So ito, so installing na mga lods, So yung gagawin natin, i-open natin yung itong reduce photo size na minod natin or minodified. So yan, open natin yan mga lods. Pagkatapos mong i-open yan, punta ka dito sa setup. So setup, so yan, dito naman i-paste natin tong app ID natin, itong sa natin sa AdMob natin, yung ginawa natin kaninang application, So yan, so paste natin yung banner ID. So paste, tapos save. Wala kasi tayong wala tayong interstitial ID at saka rewarded. So save natin yan. So yung gagawin natin mga lods para mag-accept yung mag-accept yung AdMob. So itatapon muna natin 'to mga lods. Tapos yan. Yan. So tapon ko muna, tapos balik tayo sa reduce photo size. So yung gagawin natin is magre-request tayo ng banner. So banner ads, requesting banner ads. So hindi pa yan magpapakita mga lods, kasi bago pa lang yung application natin, or yung ginawa ko, kababago lang pa lang. So yung ginawa lang natin mga lods is nag-request lang tayo ng banner ad. So yan, sinasabi dito na banner ad failed to load. So error code 1. So ibig sabihin yan, bago pa kasi yung application natin, kaya walang ads na nagpapakita mga lods. So yung gagawin lang natin mga lods dito, hayaan na natin wag magpakita yung ads. Magre-request lang tayo ng magre-request ng ad para ma-accept yung natin, yung AdMob natin na ginawa, yung yung apps natin. So banner, so request lang tayo. So ulit-ulitin niyo lang mga lods, mga 5 times. So pangalawang pindot ko na yun, 3, 4, 5. So wag niyo ramihan mga lods ng pag-click pag-request, kasi para hindi tayo ma-add limit. So yun, add servings limit, ganoon. 5 times lang mga lods per hour. So ibig sabihin 5 requests, tapos pag next hours naman 5 requests kayo para ma-accept ng AdMob yung natin, magiging ready na siya.
So, maging ready na yung application natin. So, eto mga lods, eto, pinakita ko sa inyo kanina na ready na yung AdMob ko, yung APK2SD. Yun din yung ginawa ko mga lods, ano? So, itong tricks na to mga lods, matagal ko nang ginagawa eh. So, ngayon ko lang nilabas. Kasi maraming mga gumagawa ng application ngayon. Ayan, APK2SD, naging ready na siya, no? So, yan. App settings, ready na siya. So, approval. Ito. Marami kasing gumagawa ngayon ng ano mga lods, ano, ng application na hindi nila napapublish sa Play Store or sa supported App Store mga lods. So, kaya ginawa ko tong video na to. Sinishare ko lang sa inyo yung nalalaman ko. So, APK2SD, yan. Tapos, ito siya. So, ready na siya mga lods, ano? So, ayan mga lods. Naging ready na yung app natin. So, kunyari, gumawa tayo ng application, tapos yung pangalan niya is ito, yung Surfanet, or tsaka itong Trinity Shack, or kunyari, kung ikaw may na gumagawa ng VPN ngayon, or nagmo-modify ng application, gumagawa, tapos wala kang pang-publish sa Play Store, so yung gagawin mo lang, ito, pwede mo namang i-apply itong app ID mo sa ginawa mong application. So, ito, kunyari, APK2SD, yan, APK2SD, so, pwede mo naman yung palitan. Gagawin mo yung kunyari, papalitan mo ito ng, yun, itong pinakita ko. Yan, ito. So, hindi kasi ito sa akin mga lods eh. So, yan. Yung ipapalit mo dito is yung application name mo na ginawa mo. So, kunyari, gumawa ka ng VPN. So, yung pangalan ng VPN mo is, HTTP proxy, ganon. Yan yun. So, ganon mga lods. Nyo na lang, palitan nyo na lang ng app name. So, pag napalitan mo na yan mga lods, yung mangyayari, HTTP, papakita ko sa inyo, proxy. Proxy tunnel pala yung ginawa ko, mga lods. Proxy tunnel. So, nakalimutan ko na, kasi matagal nang nagblog yan. Pagka-save mo yan, so, ayan, napalitan na ng pangalan, proxy tunnel, tapos, na-approve na yung, yung application mo. So, ayan. So, approve status, yan, ready na. So, pwede mo siyang, yung gagawin mo, i-copy mo tong app ID niya. So, pagkatapos, app ID, punta tayo sa add units. So, ayan, banner. So, hindi na siya APK2SD. So, ito na siya. So, ayan, ito yung APK2SD mga lods eh. So, pwede mo nang i-apply yung AdMob ads mo dito, or yung AdMob ID mo mga lods. So, pwede mo nang i-apply dito sa VPN na ginawa mo, or yung application na minodified mo, para malaki yung kita mo mga lods, malaki yung revenue. So, ito mga lods, yung ginawa kong in-examplean ko na AdMob apps, itong AdMob na ito, so, bagong gawa ko lang siya mga lods. So, yan, bagong gawa ko lang siya. Pinag-experimentuhan ko siya dati. So, working naman, wala namang hindi naman siya na-terminate or na-disable. So, yun lang mga lods, huwag kayong palaging mag-click ng Huwag kayong mag-click ng request banner, request ad, wag kayo. So 5 click lang, 5 request per hour. Ganun lang mga lods. So, nakikita nyo dito mga lods, na maliit lang yung revenue or walang kita yung application ko kasi hindi ko siya ginagamit. Hindi ko ginagamit yung AdMob na ito mga lods. So, ayun. So, yan lang po yung for today's video mga lods, So, maraming salamat. Sana nagustuhan nyo yung vlog ko at saka yung share ko na tips and tricks para sa inyo. So, maraming salamat mga lods. So, yan lang po for today's video. Sana nagustuhan nyo. So, for more videos mga lods, please subscribe and click the notification bell for more updates at for more tricks naman mga lods. So, hindi nyo na itatanong mga lods. Marami akong nalalaman na hindi nyo alam. So, ayun. Subscribe na lang mga lods at saka pakiclick na lang yung notification bell. So, ayun. Maraming salamat and thank you for watching.